Ulitin ko, lalong bumagsak si Marcos sa tiwala ng bawat Pilipino. Bumagsak ang kanyang rating. O ito, panoorin natin ha. Hindi ho ito hindi ako nag-report nito ha, politiko. Malalim umano ang pagkadismaya ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakabagong first quarter survey ng Publicus Asia Inc. Ang buong kwento ay hatid sa atin niya ni Jason Gusilatar. Batay sa survey na isinagawa mula March 15 hanggang 20 ng Publicus Asia, sa higit 1,000 rehistradong botante, kailan daw? Importante kasi yung date. March. Ulitin natin. Ano mga nangyari sa March? 20 ng Publicus Asia, sa higit 1,000. Yan ni Jason Gusilatar. Ulitin natin. Batay sa survey na isinagawa mula March 15 hanggang 20 ng Publicus Asia. March 15 hanggang 20. Kailan inusig si Pangulong Duterte? Kailan kinulong si Pangulong Duterte at kinidnap? Sa higit 1,000 rehistradong botante, bumagsak ang bilang ng mga sumusuporta sa administrasyon mula 28% noong huling bahagi ng 2024 patungo sa 15% ngayong unang bahagi ng 2025. Samantala, tumaas ang mga kontra sa administrasyon mula 30% patungong 45% na March 11. Okay? March 11 po inaresto at kinidnap papuntang Dahig si Pangulong Duterte. Kailan to ginawa? 15 to 20. Linawin lang natin ha. Ito'y fact. Hindi po ito gawa-gawa. Hindi ho ito imbento. Kita umano ng lumalawak na pagkadismaya sa kasalukuyang liderato. Sa usapin ng ekonomiya, lumabas na mas maraming Pilipino ang naging pesimista umano sa kinabukasan ng bansa. Ayon kasi sa survey, 45% ng mga sumagot ang naniniwalang mali ang direksyon ng Pilipinas. Mas mataas mula sa 32% noong nakaraang quarter. Bumaba rin ang optimismo sa pambansang ekonomiya, kung saan 39% ang umaasang lalo pang lulubha ang sitwasyon. Babagsak ng babagsak. Mula sa 26% noong nakaraan. Sa gitna ng lumalakas na negatibong sentimiento, sa VP Sara Duterte lamang ang nakitaan ng pag-angat sa approval rating. Sino daw ang umangat lang? Sino daw ang umangat lang? Si VP Sara Duterte. Sino yung nagsasabing pabor daw ang mga Pilipino na dalhin si Duterte sa Dahig? Pabor na dalhin si Duterte sa Dahig, pero bumagsak ang ratings ni Marcos at umangat ang Duterte. Akala ko ba pabor ang mga Pilipino na dalhin sa Dahig si Duterte? Anong tawag sa inyo? Fake news. Hindi po ako data ho ito. This is a scientific data. Okay? So, wag ho tayong mag-imbento ng kung ano-ano dyan. Scientific data ho ito. Mula 37% patungong 42%. Samantala, bumagsak ang approval rating ni Pangulong Marcos Jr. mula 33% patungong 19%, habang pumalo sa 57% ang kanyang disapproval rating. Ang pagbaba ng suporta sa administrasyon ay higit na nadama sa Mindanao na itinuturong dulot ng tensyon sa pagitan ni na Pangulong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. March 15 to 20, ginawa ang survey. Ibig sabihin, tapos na inaresto si Pangulong Duterte no March 11. Ibig sabihin, ayaw na mga Pilipino ang ginawa ni Marcos. Back up with data yan. Ano pa ang nangyari before March 15 to 22? Kasi yun yung survey. Alam nyo kung ano pa nangyari? February 24, 2025. Ano yun? Para sa mga hindi nakakaalam, ipapaalala ko lang. February 24, 2025. Ano yun? Inilagay, inappoint sa posisyon si Claire Castro. Gago!
Mula noon, nagsimula na siyang bumanat sa mga Duterte. Gago! Nagustuhan ba ng mga Pilipino yung ginawa niya? Hindi. Gago! Ako naniniwala ako na malaking kontribusyon sa pagbagsak ni Marcos ay dahil kay Claire Castro. Gago! Mr. Marcos, I think you better think kung dapat mo bang sisantihin na yung iyong press officer dahil hindi natutuwa ang mga Pilipino. Gago! Mr. Marcos, akala mo makakatago ka dyan sa likod ni Claire Castro? Ha? Dahil mahinang nilalang ka, akala mo makakatago ka sa likod niya. Hindi. Mas lalo kang bumagsak dahil dyan sa babae na yan. Gago! It's a fact. If she is doing her job well, which is, ang job niya is to make sure that people would know the good things that this government is doing. Kung maganda at tama ang ginagawa ni Claire Castro, kumakalat sana ang mga mabubuting ginagawa ni Marcos. Wala. Gago! Kaya bumagsak ng todo-todo ang ratings ni Marcos ay dahil walang kwenta ang iyong press officer. Gago! Mr. Marcos and ako I think Lisa Marcos. I'm calling your attention, Lisa Marcos. And Lisa Romualdez Marcos. Gago! Kung ako sa'yo, sibakin mo na yang tauhan ninyo dyan sa yung press officer nyo. Walang kwenta. Mantakin mo, sayang. Gago! Sayang ang sinasahod ng taong bayan sa kanya. Hindi niya napaangat si Marcos, pinabagsak niya palalo. Gago! Alam ko na defense ni Claire Castro. Wala naman sa akin yun. Kung ano naman ang ginagawa ng presidente, yun lang ang pwede kong sabihin. Hindi. Gago! Mali ka pa rin dyan. Bakit? Hindi nga yun ang ginagawa mo eh. Yun ang dapat mong trabaho. Anong ginagawa mo? Kaliwat kanan mo, binabanata ng mga Duterte at lahat ng lumalaban sa gobyerno, kumikriticize pala, not lumalaban. Kahit nga po si kinikriticize ni Claire Castro itong si Magalong. Diba? Doon pa lang kitang-kita mo na eh. Kitang-kita mo na nasablay talaga tong alin to. Lagot ka ngayon doon sa kaibigan mo si Libayan. Gago! Baka paluin niya nung... Hindi. Wala. Tuloy natin. Lalo na sa issue ng International Criminal Court. Sa kabila ng matinding pagtaas ng discontent, nananatiling mataas ang suporta ng publiko sa ilang mahalagang panukala tulad ng 200 pesos na dagdag sahod, pagbabawal ng ayuda bago ang eleksyon at pagpapatigil sa operasyon ng mga pogo. Gayunpaman mababa. Yan yung mga pinaboran daw ng mga tao. Pero lahat naman yun, hindi pa nangyayari. Ang dami pa rin pogo eh. Di ba? Kaliwat kanan ngayon nare-raid pa rin eh. Kaliwat kanan. Alam mo, sa totoo lang, ewan ko, kumoro-moro lang yan eh. Gusto nyo malaman talaga na marami pa rin pogo? Pumunta kayo sa mga JTB. Pumunta kayo sa mga KTB. Huwag tayo maglokohan. Alam nyo yan, mga pulis, mga investigador. Gusto nyo malaman? Ang hirap sa inyo kasi nagtatanga-tangaan tayo eh. Puntahan nyo yung mga KTB, JTB. Nandun sila eh. Sila pa rin na may-ari ng mga ganyang club eh. Diba? Ibig sabihin lang nun, nag-i-exist pa rin sila. Nandyan pa rin sila, nagtago lang. Ika nga, parang yung mga jowang naglolo ko. Kunwari, nagsisisi na sila. Di na sila uulit. Pero ang totoo, gumaling lang sila magtago. Tama, mali? Di ba? Ay, sus! Kaya, ang hirap sa inyo eh. Wag ako. Wag niyo akong paululod yun ng mga ganyan. Nawala na yung pugo, nawala na yung ganito. Sus!
ang suporta sa mga patakarang may direktang negatibong epekto sa masa, tulad ng pagtaas ng toll fee, pamasahe at kontribusyon sa SSS. Ako si Jason Gosilatar para sa Kwentong Politiko. Ngayon, di ba? Ayan, hindi, alam nyo mga kababayan, matindi po yung pangyayari na yan. Hindi ako nagbibiro dahil alam nyo mga kababayan, yung mga Pilipino ngayon talagang galit na galit na. Galit na galit na dahil sa may issue pa tayo ng budget. Hindi pa nalilinaw yan. Paano nangyari na may blanco dyan? Hindi pa nalilinaw. Ano to? Nakalimutan na? Nakalimutan na? Hindi namin makakalimutan yan. Baka akala ninyo makakalimutan namin yan. Yung tinanggal ninyong, ewan ko nga eh. May pagdinig na sa Supreme Court pero ewan ko kung anong nangyari. Di ba? Ano nangyari? Ewan ko sa inyo. Bakit ganun? Pagkatapos na kesyo may issue sa PhilHealth, wala pa rin nangyari. Mantakin mo. Isasakripisyo mo ang kalusugan ng bawat Pilipino dahil lamang sa ayuda. Di ba? Hindi, alam mo, no wonder eh. Kaya nga, no wonder, meron ako ipapakita sa inyo. No wonder, ang mga Pilipino galit na eh. Ito isang halimbawa ho na galit na ang Pilipino. Bakit ho kanyo? Papakita ko lang sa inyo. Ito, ha? Chotomate. Ayan. Ay, sorry. Ba't ganun? Ay, mali. Sorry. Ito. Mali pa din. Ito. Ayan. Ayan. Kita niyo yan? Ha? Sino ang isa sa mga masasabi nating nagtutulak niyang ICC na yan? At pasimuno nitong, hindi, alam mo, balikan natin yan. Hindi natin palulusutin dito si Trillanes. Si Trillanes ang isa sa mga nagtulak niyang lintik na ICC na yan. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit nandyan si Pangulong Duterte sa dahig ay dahil po dyan kay Trillanes. Kaya hindi natin palalagpasin ho yan. Eto, tingnan mo ngayon ang reaksyon ng mga tao kay Trillanes. Pikon na pikon yung alalay ni Trillanes, Pikon na pikon, Wala na nga pumapansin. Ito mga kababayan, pansinin niyo yung mga local rallies. Ang dami nagkakagulo. Ito, namimigay din naman nata sila ng t-shirt dito eh. May pinamimigay din silang t-shirt. Nagkakagulo. Pero kay Trillanes, walang nagkakagulo. Sumisigaw pa ng Duterte. Kasi alam ng mga taga-Caloocan na isa sa mga dahilan kung bakit nandun sa dahig si Pangulong Duterte ay dahil sa ewan ko sa ingay nito ni Trillanes dyan sa ICC na yan. Diba? Ayan pikon na pikon yung balalay ni Trillanes. Nakakulong na. Ngayon, mahal pa rin siya ng tao. Kayo, walang nagmamahal sa inyo. Di ba? Kahit nakakulong na, hoy, makinig ka, yung alalay ni Trillanes, kahit nakakulong na, si Pangulong Duterte, mahal pa rin siya ng tao. Ikaw, at saka yung kasama mo, yung boss mo, walang nagmamahal. Gago! Di ba? Kita mo, walang pumapansin sa inyo. Duterte pa sinisigaw. Hindi, alam nyo mga kababayan, ito may kahilingan ako sa inyo, ha? Kung ako sa inyo, iboto nyo talaga tong si Malapitan, wag tong si Trillanes. Para lumagpak talaga to si Trillanes. As in, ako, mangangampanya ako kay Malapitan. Ito, walang biro ito. Kakampanya ko si Malapitan para talagang matalo itong si Trillanes na ito. Ikakampanya ko talaga siya. As in, kung pwede lang, makijoin ako. Dito na lang. Ikakampanya ko siya. Gusto ko makitang kulelat to si Trillanes. Yung tipong ang boto lang niya mga 1,000, ganun. Pwede na yun.
1,500 o kaya mga 10, sabihin na natin 10, hindi ko alam kasi kung gaano kadaming botante diyan eh. Basta kayo mga taga Caloocan, dalawa lang kahilingan ko sa inyo. 1, iboto nyo si Malapitan. Okay? Pabagsakin nyo itong grupo nila Trillanes. Huwag nyo iboto lahat ng mga kasamahan yan. I-shoot nyo sa Inodoro. Lahat ng mga kasamahan ni Trillanes para pandirian din siya ng mga kasamahan niya pagkatapos na eleksyon. Magsisi sa kanya. Okay? Huwag nyo iboto lahat ng mga kasamahan ni Trillanes. Mag-straight kayo, Malapitan team ang inyong iboto. Yan ang unang kahilingan ko, mga kababayan sa Caloocan. Pangalawang kahilingan ko, pag dumadaan ang motorcade ni Trillanes, isigaw na ninyo Duterte. Para talagang ma-realize niya na kahit anong gawin niya, wala magmamahal sa kanya. Ha? Kaya isigaw ninyo po mga kababayan ko mga kababayan ko nandiyan sa Caloocan na nakikinig dito at subscriber po natin. Lagi nyo isisigaw Duterte pag dumaan yan. Una, iboto nyo si Malapitan para talagang kulela to, mag-zero ito. O kahit man lang 10%, sabihin mo na 10%, pwede na yun, pagbigyan nyo na mga 10% para hindi naman masyadong baka mamaya pagka sobrang na-depress yan, naku, malay mo may mga ilog-ilog dyan, di ba? Malay mo maligo sa ilog, kayo naman. Kasi syempre parang na-depress ako, maligo ako sa ilog. Ganun ba? Maligo sa ilog ba? May ilog ba dyan? O tulay. O malay mo, gusto lang niya magpahangin sa tulay. Mahangin kasi sa tulay, di ba? Kaya wag naman masyadong mababa. Mga 10% naman. So, boto natin si Malapitan. Pangalawa, pag dumadaan yung kanyang karo. Tama, ano ba tawag sa ganyan? Basta, yan ko naman tawag sa ganyan. Pagka dumaan, sigaw ninyo Duterte. Okay? Deal po mga taga Caloocan. Ito po etong nangyari kay Trillanes na to, ito po yung simbolo na talagang pati si Marcos bumabagsak na. Bakit? Yung ginawa nila kay Duterte, ayaw talaga ng taong bayan. Yun. Yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, ayaw ng mga Pilipino yon. So, Trillanes, good luck. Di ka na nga manalo sa ibang national, di ka pa manalo dyan. Kawawa ka naman. Iyak mo na lang yan. Iyak mo na lang. Iyak mo na lang yan, okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay, lagi kang talunan. Diba? Anyway. Sa mga taga Caloocan piko na piko, no? Wala, mantakin mo, walang pumapansin. Tinatawanan siya ng tao. Saludo ko. Nay, saludo ako sa'yo, Nay, kung pwede lang kitang puntahan at bigyan kita ng Duterte t-shirt o di kaya Duterte cap, I'm coming home. Hindi. Bring him home pala, hindi pala I'm coming home. Bring him home. Kung makita ko lang to si ate, kung kontakin mo ako, padalang kita ng mga sticker at saka padalang kita ng sombrero. Kontakin mo lang ako, banatbyofficial@gmail.com. Okay? Pag nakita kita, tapos igampanya natin si Malapitan at saka mag-Duterte tayo. Okay? Ayun. Paano mga kababayan? Patuloy na dumadaos-dos na pababa. Etong si Marcos sa ratings niya sa kanyang survey. Pabagsak ang kanyang survey. Kaya anong gagawin natin? Tuloy-tuloy lang. Huwag tayong bibitaw. Walang bibitaw. Tuloy-tuloy lang ang pag-rally natin. Tandaan po natin, ulitin ko, Article 3 ng ating konstitusyon. Bill of Rights. Karapatan po natin na ibigay at saloobin natin at karapatan din po natin magtipon-tipon ng mapayapa. Peacefully. Ika nga. Peaceably organize ourselves. Ilabas natin ng hinaing natin. Ulitin ko, peacefully in a very, very legal way. Sundin natin ang batas. Huwag tayong tumulad sa mga NPA at mga komunistang mga aktivista. Huwag tayo tutulad sa kanila. Tayo po mananalangin, ilalabas natin ng ating saloobin, magtitipon-tipon ng mapayapa dahil ito'y protektado ng ating konstitusyon. Bill of Rights po yan, Article 3. Okay? Tuloy-tuloy lamang po, mga OFW, huwag kayong bibitaw, tuloy-tuloy lang tayo. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan, dahil bayan muna bago ang sarili.